Lampas isang buwan na rin mula nang ilabas ang e-travel departure card, na yung dating paper-based departure card ay ginawa na ring online, na magre-register kayo dito kapag papunta kayo sa ibang bansa or pabalik na kayo sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. So titingnan natin guys kung meron bang pagbabago. At sasagutin ko din ang ibang katanungan ng mga kapwa natin OFW. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name's Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay titingnan natin kung meron bang pagbabago sa registration or pagre-register sa e-travel departure card. Dahil lampas isang buwan na rin mula nang ilabas ito ng Bureau of Immigration. At sasagutin ko rin ang ibang katanungan ng mga kapwa natin OFW. Unahin natin sagutin ang tanong na ito. Dahil hanggang ngayon ay may nababasa pa rin akong mga post at comment sa YouTube channel ko at nagme-message sa akin para itanong ito, na kung hindi na daw ba talaga kailangan ang e-travel departure card or hindi na daw ba kailangan mag-register sa e-travel departure card kapag lalabas sa Pilipinas or pabalik na sa ibang bansa. Ang sagot guys, dahil tinanong ko mismo ang Bureau of Immigration sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Dahil sobrang dami nga ng mga OFW ang nagsasabi na hindi na hinanap sa kanila ang e-travel QR code or ang e-travel departure card nung bumalik sila sa ibang bansa. Sayang lang daw ang pag-register nila. What? Ang sagot guys ng immigration officer sa tanong ko sa kanila, kaya daw na hindi na nila ito hinahanap dahil nakikita na nila ito sa screen nila or sa system. Dahil nga online na tayo nag-register sa e-travel website. So guys, huwag kayo maniniwala sa mga fake news na hindi na ito kailangan. Required pa rin kayo mag-register sa e-travel departure card kapag palabas na kayo sa bansang Pilipinas or kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero exempted sa pagre-register sa e-travel departure card yung mga foreigner at yung mga Filipino na foreign passport holder na. Pero guys, required kayo na mag-register ng e-travel arrival card kapag papasok kayo sa bansang Pilipinas. Pero take note sa mga Filipino na naka-dual citizen na sa ibang bansa na naninirahan, ngunit Philippine passport pa rin ang gamit. Required kayo na mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card. Sa mga nagtatanong naman kung kailangan pa daw ba ng PCR test para sa mga unvaccinated na pabalik sa ibang bansa. Ang sagot guys, hindi naman na ito required lalo na kung pabalik kayo or palabas kayo sa bansang Pilipinas. Dahil hindi naman ito nire-required ng ibang bansa. Lalo't nag-announce na ang WHO na tapos na ang pandemic or tapos na ang COVID-19. Pero guys, depende na lang kung nire-require ito sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Pero sa dami ng mga OFW nang nakausap ko ay halos Pilipinas na lang ang nagre-require ng PCR test para sa mga unvaccinated. Pero sa mga OFW na pabalik dito sa Dubai, ay makakabalik kayo dito na hindi na kailangan ng PCR test, unvaccinated man kayo or vaccinated or kahit anuman ang vaccination status nyo. Samantala, hindi na itinuturing ng World Health Organization na isang global health emergency ang COVID-19. Idineklara ito sa gitna ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at population immunity bunsod ng mga pagbabakuna. Pero hindi ito nangangahulugan na tuluyang wala na ang banta ng sakit. I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. So para masimulan na natin ang pag-register nyo sa inyong e-travel departure card, para makakuha na kayo ng inyong e-travel departure card QR code, ay pumunta kayo sa Google Chrome at itatype nyo ang etravel.gov.ph. Take note guys na basta palabas kayo sa bansang Pilipinas o pabalik sa ibang bansa ay e-travel departure card ang ire-register nyo. Pero kapag pauwi naman kayo sa bansang Pilipinas na galing kayo sa ibang bansa, papunta sa bansa natin, ay e-travel arrival card ang ire-register nyo at 3 days before flight ang registration. Pero take note ulit guys, dahil paulit-ulit ko na itong sinasabi, na ang e-travel registration ay 100% free, meaning ay wala itong bayad. Kapag napunta kayo sa link na humihingi ng bayad, ay isa itong scam na link.
Ibig sabihin guys, mali yung link na napasok nyo. So ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali at para hindi na kayo ma-scam. After nyo mapasok yung website ay eto na yung lalabas. Makikita nyo dyan yung pagpipilian na Philippine passport holder or foreign passport holder. Lahat ng mga Pilipino na gumagamit ng Philippine passport kahit pa dual citizen kayo sa ibang bansa ay required kayo na mag-register sa e-travel departure card. Ngunit exempted dito yung mga foreigner at yung mga Filipino na foreign passport holder na. Kahit nandyan pa rin yung pagpipilian. So pipiliin nyo yung Philippine passport holder. Diyan sa travel type, ang pipiliin nyo ay departure dahil nga pabalik kayo sa ibang bansa or papunta kayo sa ibang bansa. At diyan naman sa transportation type, ang pipiliin nyo dyan ay air. At ilalagay nyo na ngayon ang date of departure nyo or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa na makikita nyo dyan sa passport nyo kung kailan yung flight date nyo. Then, ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. And after that, i-click mo yung small na box and click yes, I agree. Then, click continue. Kung hindi naman guys, nagpo-proceed or mismatch ang lumalabas sa email address nyo, ay gumamit kayo or subukan nyo gumamit ng ibang email address o kaya naman ng ibang device. Dahil guys, marami na ring mga OFW ang nagkaroon ng problemang ganyan at yun lang din ang ginawa nila at nakakuha naman sila ng kanilang e-travel QR code. Then lalabas ito, ang e-travel step 1. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong name, middle name at last name. At dyan naman sa suffix guys, kung wala namang suffix ang pangalan nyo sa huli, kagaya ng the second, the third, ay iiwanan nyo lang yung naka-blank. Sa mga nagtatanong naman guys, kung paano daw kung wala silang middle name. So, ang nakalagay dyan guys ay optional. So, pwede nyo yung iwang naka-blank kung wala kayong middle name sa pangalan nyo. Then, ilalagay mo na ngayon ang iyong passport number, kasarian, birth date, citizenship at country of birth. At pati ang occupation. Sa occupation guys, kung wala dyan sa pagpipilian ng trabaho nyo, ay pwede nyo naman ilagay ang others. At dyan naman sa mobile number, pwede nyo ilagay ang Philippine number nyo. Pero kung wala kayong Philippine number, ay pwede nyo din ilagay ang number nyo sa ibang bansa. I-click mo lang yung flag sa gilid at piliin nyo yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho at ilagay mo na yung mobile number mo doon. At after that, click next. At lalabas itong e-travel step 2, ang permanent country of residence. So, ang ilalagay nyo dyan is yung residence nyo sa Pilipinas. Pero guys, sa mga OFW or sa mga Pilipino na naka-dual citizen sa ibang bansa, ay ilalagay nyo pa rin dyan yung citizen nyo or address nyo sa Pilipinas. Pero pwede nyo rin ilagay sa line 2 yung address nyo sa ibang bansa dahil nga naka-dual citizen kayo. Pero optional lang yan. So after that, click next. Then lalabas ito, ang e-travel step 3, ang travel details. Date of arrival, automatic nang lalabas yan dyan dahil nalagay mo na siya kanina. At dyan naman sa country of destination, ang ilalagay dyan is yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho or kung saan kayo nakatira. Kahit guys may connecting flight kayo, ay ang ilalagay nyo pa rin yung original na bansa kung saan kayo pupunta. Hindi na kasama ang connecting flight dahil dadaan lang naman kayo sa bansang yon. Pero guys, ang ilalagay nyong flight number is yung flight number sa pag-departure nyo o yung eroplano na magagaling sa Pilipinas. Dahil guys, magbabase naman ang immigration officer sa country of destination nyo, sa inyong OEC, visa at sa residence ID na dala nyo. At ipapakita nyo din ang mga ticket na dala nyo to prove na connecting flight kayo. Then, ilalagay mo na ngayon ang address of destination mo. Meaning guys, yung address na tinutuluyan mo sa ibang bansa. At dyan naman sa Are you an OFW? Click yes kung isa kang OFW. Click no naman kung isa kang tourist, naka-wife visa, naka-husband visa, o kaya naman naka-dual citizen sa ibang bansa. OFW classification, click nyo yung land base kung isa kayong OFW na nagtatrabaho sa company o kaya naman kung isa kayong household. Click naman sea base kung isa kayong seaman na nagtatrabaho sa barko. At dyan naman sa purpose of travel, pipiliin nyo dyan or mamimili kayo kung ano ang purpose ng travel nyo. May nakalagay dyan na visit or visit friends or employment. So ilalagay nyo guys or mamimili kayo kung ano yung purpose ng travel nyo papunta sa ibang bansa. So kung wala naman sa pagpipilian ang purpose of travel nyo, ay i-click nyo yung others.
Diyan sa traveler type, ilalagay nyo is aircraft passenger. Then after that, ilalagay nyo na ngayon ang name of airlines nyo at ang inyong flight number na makikita nyo dyan sa ticket nyo. At dyan naman sa airport of departure, sa mga OFW na nagsasabi na hindi daw lumalabas yung airport of departure nila. Ang gawin nyo guys ay i-click nyo yung X sa gilid at i-manual type nyo kung saang airport kayo magagaling. Kagaya ng Mactan, Cebu. Ayan guys. Kung Clark o kaya naman kung magagaling kayo sa NAIA. So ayun guys, i-click nyo lang yung X sa gilid at i-manual type nyo yung airport na panggagalingan nyo. At dyan naman sa seat number ay option na lang yan. So, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. Then, lalabas ito, ang e-travel step 4. Dumiretso na guys sa summary at wala na yung health declaration. Dahil nga, hindi naman na required ang PCR test kapag unvaccinated kayo na pabalik sa ibang bansa. Or hindi na required kahit ano pa ang vaccine status nyo. So, i-review nyo lang ang mga information and after that, scroll down and click submit. And lalabas ito. Congratulations! Kasunod dito ang iyong e-travel departure card QR code. At magsisend din sila sa inyo guys ng email ng inyong copy ng inyong e-travel departure card QR code sa inyong email address. Sa mga kumpletong requirements naman guys, pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ay may video ako tungkol doon na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para mas alam nyo at para hindi kayo magkamali at para kompletong dokumento ang dala nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!